Hello, my name is Paul Maynard and welcome to Tagalog Thursday. I know some of you are new here. Tagalog Thursday is basically talk down video, usap lang, chill, ganun. So, what are we going to talk about today is yun na dengue. Ako ba? Let's start kung saan ko nakuha daw yung dengue. I don't know kung saan ko nakuha yung dengue. And sabi na ng doktor, kahit saan pwede mo siya makuha. Like, even in your home. Tapos, palipat-lipat din ako ng location noon. Subic, Pampanga, Manila. Kaya hindi ko rin talaga alam kung saan. So, umuwi muna kami sa bahay namin sa Pampanga. Tapos, kinabukasan noon, nagsubik kami for 2 days. Then, bumalik kami sa Pampanga. Then, Manila. Siguro baba din resistensya ko dahil I drink a lot. Then, I had tons of traveling. Nakaka-stress bumiyahe, besh. Tapos yung sasakyan namin, walang aircon kasi sira and napakainit. So possibly din na tuyin ako ng pawis and all that. So Pampanga din, medyo sinisipon-sipon na ako and masama yung pakiramdam ko pero nawawala. Then, nung November 3 na, dito kami sa Manila. Pagka-uwi ko noon, okay pa naman ako. November 3, pag-uwi ko ng klase, okay pa naman ako. Kinabukasan, November 4, kasi merong seminar for transferees, kasi transferring ako sa bago kong school. Kinahaponan nun, ayun na. Nagsimula ng sumakit ng ulo ko pagka-uwi ko. Doon na nag-start na, nilalagnat na. So, Friday night nag-start. Saturday, ganun pa din, wala nagbago. Then, Sunday, yun na. And not to mention, may sila mama tsaka si papa for Piyestang Patay. Tapos, nung November 3, yung flight nila pabalik. Pinapunta nila mama yung tita ko dito sa Manila para bantayan ako. Sinabi ko na gusto ko na magpa-check up. Gusto ko na malaman kung anong nangyayari sa katawan ko. Sa Manila Med ako nagpa-check up. Una, chinek yung height and all that, physical stuff, blood pressure, ganon-ganon. Then, kinuha na ako ng dugo. And urine sample. After 1 hour, lumabas yung result. Ang sabi, I have low platelets. Then, sa urine naman, may sinabi na parang may nakitang blood sa urine mo. Yun na. May isang doctor din nagsabi na dun pala malaman dengue na. And also, sa skin ko. Pinest lang niya yung skin ko ng slight. And nag-leave siya ng mark. Tapos, yung fingers ko din, parang iba yung kulay. Iba yung kulay yung dito, tsaka yung dito. Hindi siya masyadong pink. Then, may second test pa. Para talaga malaman na dengue. Parang hindi ko na po nang tawag doon. Dengue test? I don't know. Nag-positive na ako sa dengue. Then, nag-decide na kami na i-admit ako. Meron na and all that. Day 1 was like, ang hirap matulog dahil nakaswero ka. Dahil kapag magulo ka, magkahalo yung dugo, tsaka yung dextrose. So, ayun. Day 2, may nagbantay sa akin yung mga friends ko kasi sila tita kailangan nilang i-process yung PhilHealth. Kasi si mama, nung binabayaran niya sa ibang bansa na OWA, nawala doon yung PhilHealth. So, SSS lang ata yung binabayaran niya doon. Basta yun. We're here to talk about dengue, not my PhilHealth. Symptoms ng dengue, marami. Pero ang symptoms lang sa akin is lagnat. Wala nang iba. Hindi ako nag-bleed inside. Yung sa urine ko, parang, ewan ko siguro, nagsastart na ako mag-bleed, pero naagapan, I guess. Nung inadmit muna ako, Sunday, 137 yung platelets ko. Then, kinabukasan, nag-100 na siya. Then, kinabukasan, ulit, nag-55. Doon ako nagpanic, kasi bakit nangalahati? Ano na kinabukasan? 0, ma. Nagpanik na ako. Sabi ko yung mga tita ko, pinapunta ko. May kamag-anak kami dito sa May Tondo, pinapunta namin. Kasi by that time, ang nagabantay sa akin yung mga friends ko kasi nga kailangan na yung process. So yung pinabalik ko agad sila, tita ko nun, and nagpapanik na ako. Tapos, kinuha ako ng dugo. So day 3 is 66. Tumaas ang platelets ko. Okay. May mga tita din ako sa Pampanga na pumunta. May dala silang tawa-tawa dahil effective daw. Bawal yon. Bawal. Parang bawal sa ospital ata. They don't even recommend it. Experience ko sa tawa-tawa regarding sa platelets, hindi siya effective. Hindi ko alam kung yung tawa-tawa yung nagpapawis sa akin nung 4th day, 3 AM. 3 AM na kasi nagpawis ako ng sobra nun eh. And nawala yung lagnat ko. Hindi ko alam kung yun. Then, day 4, kasi nga nawala yung lagnat ko, bumagsak yung platelets ko ng 20 plus. Tapos, kinuha din ako kinahapunan, nag-15 na. God! 15! Ano naman? Then, kinabukasan, umaga, 14. May madre na pumupunta sa bawat rooms. And gosh,
yun din. Yun, naiyak ako. Yun na. Nag-breakdown na ako. Umiyak na ako kasi iniisip ko si mama. Kasalanan ko ba to? Magalit sa akin si mama. Si mama talaga iniisip ko. Hindi yung sakit ko. Nangyari. May pagkain doon. Kumain ako. Mga first days ko sa dengue, hindi ako kumakain kasi hindi ako nagugutom. Pangit yung panlasa ko and wala rin akong gana. Pero yung day na yun, parang bumalik na eh. Hindi parang, bumalik na yung panlasa ko and I decided, let's eat! Kainin ko yan! Pak! Tumakas ang platelets ko. Naging 21. Remaining days ko sa hospital, nagpapataas na lang ang platelets, then dinischarge na ako. So, yun. Lesson learned. Kapag lagnat na matagal, especially 2 to 3 days o pabalik-balik na lagnat, please take care of yourselves. Huwag na kayo mag-self-medicate. Minsan, hindi lang, kapag lagnat, hindi lang siya lagnat, then, ayun. Ang gamot ko lang nun is laging paracetamol. And IV na yung paracetamol pag hindi mo mababa ng 39. And yung temperature ko, hindi naman siya tumaas ng 40, nagiging 39 lang. So, ayun. I hope nakatulong sa inyo itong video ito. Kasi dati-dati, ang ginagawa kong mga Tagalog Thursday is yung mga hanash-hanash. Anyway, so yun. Please take care of yourselves. Para kasi yung resistensya nyo. Don't forget your vitamin C's every day and your diet. I hope like this video. Give it a thumbs up if you want more videos like these. Please subscribe for more videos. I-follow nyo ako sa Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Lahat ng links ay nasa description. And see you again in my next video. Bye!